Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. Collective. Queen of Wands. Puro dilaw. Napaka-positive mo ngayon. And optimistic, charismatic, goal-driven, and successful. O parang pag may ginawa ka na kung ano man, o kung may pinupurso kang goal, madali ka mag-succeed niyan pagka ganyan ang energy mo. Attractive and passionate. Fiery ang personality. And you could able to take action na agad-agad, na hindi ka nag-hesitate, hindi ka nagda-doubt sa sarili mo, wala kang doubt sa sarili mo, at may kumpiyansa ka sa sarili mo, pagkaganyan. And may wish kang nag-grant, may kahilingan ka na natupad. Or kung ano man yung mga wishes mo, possible na mag-grant talaga yung mga kahilingan mo. Kung dati hindi possible na like success, kung gusto maging successful, ay possible, pero madali ka lang mag-succeed. Ganyan. So, parang happy ka. Masaya ka ngayon. Happy yung vibe mo. Masaya. And of course, confident ka. Makikita sa'yo na confident ka. Ano ang opportunity na darating sa'yo dahil ganyan ang energy mo. Yung walang strength na person darating sa'yo. Pwede niya yung opportunity na darating sa'yo. More clarification with the strength here. More clarification with the strength in reverse. Merong malakas, strong, na nawala na ng strength, na dahil doon hindi na siya magtatagumpay, na magulo ang isipan mo. Hindi na siya maging triumphant na manggambala sa'yo o maminsala o kaya ay makakause ng insomnia sa'yo o kaya ay yung maruwin niya yung peace mo kasi wala na siyang strength, no? Parang maging duwag na yan, maging ano na yan siya, maging mailap, maging duwag na yan siya sa'yo, na hindi na yan siya maglakas loob, hindi na siya maging brave na mag-cause pa ng trouble o yung makapangruwi ng peace mo o makapangruwi ng peace of mind mo o manggulo sa buhay mo, sa isipan mo. Yan. Ano pa ang darating sa yung opportunity? Yung magkaroon ka ng freedom. Hindi ka na restricted na hindi ka na under sa control ng kahit na sino man. may magawa ka na. Kung dati parang wala kang magawa kasi naka-restrict ka, parang nakabind ka,
labayin ka ng kanilang ginawa sa'yo na evil. Kadalasan evil yun o demonic ginagawa nila para bind, ma-restrict yung isang tao. Ngayon ay malaya ka na, nagawin ang gusto mo. Na wala nang nangungontrol sa'yo, wala nang namamanipulate sa'yo. Na hindi ka na restricted. Na wala ng limitation sa kung ano yung gusto mo gawin sa buhay mo, kung ano yung pangarapin mo, kung ano yung gusto mo maging buhay, makagawa ka na ng paraan, makaisip ka na ng paraan, kasi magkaroon ka ng freedom, hindi ka na ma-restrict, hindi ka na din naka-blindfolded. Alam niyo yung parang naka-blindfolded ka dito, maliban sa naka-bind, no? Ano to parang pinapa-clouded nila yung isipan ng tao minamanipulate, pinapasukan ng mga illusion, mga kasinungalingan, manipulation nila. Hindi nakikita ng victim ang totoo, ang katotohanan, kundi kung ano yung pinasok nila sa isip ng biktima, kung ano yung manipulation nila. Hindi ka na din maging victim. Ano ang sure na darating sa'yo? Sigurado talaga. Itong babalik sa'yo. Ano itong babalik sa'yo na siguradong darating sa'yo? Pwedeng person to na hindi masiyahin, hindi positive, hindi siya optimistic, hindi energetic, hindi nag-succeed, hindi siya masiyahin right now. More information sa the sun and reverse na to. Hindi na to stagnant. Itong tao to, nakarecover na siya from stagnancy. Bakit siya babalik sa'yo? Pwedeng nakilala mo yun in the past, o pwedeng nakarelasyon mo in the past, pwedeng past person mo, ganun. Bakit siya babalik sa'yo? See the sun in reverse. More clarification with this Queen of Cups in reverse. Dahil clarify ko kung ikaw ba tong Queen of Cups dito. Kasi kung ikaw, cold ka sa kanya. Yes, kasi cold ka na sa kanya. Wala ka ng emosyon sa kanya, o wala ka ng, para bang wala na siya importante siya sa buhay mo. Hindi na siya importante sa'yo. Kaya babalik siya. Ganun ba yun? Pag hindi na importante yung tao, tsaka babalik. Ganun yun. Oo, hindi na siya yung parang trophy pag nakuha mo. Parang hindi na siya trophy para sa'yo, hindi na siya mahalaga para sa'yo. Cold ka na sa kanya, walang emosyon, walang care, walang pake, walang love, walang empathy, or walang feelings sa kanya. Dahil hindi kasi siya reach out sa'yo o nag-offer, hindi siya naging consistent, kaya naging ganito ka, naging cold, o parang nawala yung feelings mo sa kanya, nawala yung halaga niya sa'yo, no? Nawala yung importansya niya sa'yo, kasi nakita mo yan yung worth mo, yung self-worth mo, pinalagaan mo yung sarili mo, nagkaroon ka ng self-love, kasi hindi siya nag-reach out sa'yo. O kung nag-reach out man, hindi continuous, hindi tuloy-tuloy, o pwedeng ganito, o hindi nag-grow, maaaring nag-reach out sa'yo, hindi nagtuloy-tuloy, huminto siya, baka tinaken for granted ka. So yan ang lumalabas dyan. Ano ba intention mo sa'yo? Bakit siya babalik sa'yo? Ang mag-take ng action. Anong action ang gagawin niya?
in reverse eh. Kung may karelasyon ka, gagawa siya ng action. May gagawin siya para maghiwalay kayo, no? Karelasyon niya. O kung may karelasyon siya, makipaghiwalay siya dun sa karelasyon niya. Clarify ko nga. Siya ba yung makipaghiwalay sa karelasyon niya? Siya to. May karelasyon siya at makipaghiwalay siya sa karelasyon niya. Yun ang gagawin niya. Action. Yun ang gagawin niya. Yun ang gagawin niya. Makipaghiwalay siya sa karelasyon niya. Para ano? Bakit siya makipaghiwalay sa karelasyon niya? Para ano? Para stable, secured, para ano na siya, grounded, reliable. Yan. Para siguro, para maging reliable sa'yo. Hindi. Para, makapag-focus to sa'yo, right? Makapag-put ng hard work, makapag-focus. Hindi. Para, makapag-provide sa'yo kasi this is a provider. Para makapag-provide sa'yo. Let's see, para makapag-provide siya sa'yo. Siguro yung karelasyon niya na yun, doon siya nagpo-provide. So, makipagwala siya doon para sa'yo siya magpo-provide. Ganun ang ginagawa niya ng person mo na yan. Provider. Provider. Kung sakali, mawalan siya ng chance na makabalik sa iyo, anong gagawin niya? Hindi na siya mag-offer ng huge offer. More clarification on this Ace of Pentacles in reverse. Maging cold siya. Unemotional. Hindi na siya mag-offer ng huge offer sa'yo. Hindi. Saan? Kahit kanino. Let's see. Kahit kanino. So, yan. So, ano yung mga possible na dalagsa na blessing sa'yo? Let's see. Baka meron. King of Wands. What's with the King of Wands na reverse here? May insecurity to kung tao to eh. At hindi to spiritual. Kung dati spiritual to, ay hindi na siya spiritual. Kung dati ay mahilig sa mga spiritual na gawain o may mga ginagawang spiritual to, hindi na siya gumagawa ng spiritual. Hindi na siya active sa mga spiritual na gawain. Bakit darating na blessing to si King of Wands in reverse? Kasi makaka-recover ka sa mga losses mo. From grief, sadness. Bakit maging blessing siya sa'yo, si King of Wands in reverse? Kasi pwedeng upright pa to eh. Clarify ko. Upright yung Empress. Pahalang pa yan eh. Kasi ano guys, magiging komportable ang buhay mo. Mamuhay ka ng lahat na sa'yo. Maging attractive ka, abundant yung buhay mo, maging marriage material, charming, good looking. Kasi pag may pera ka, di ba, mapapaganda mo yung mukha mo. Kahit kaano ka pa
tingin mo ka, yung parang hindi ganun ka-attractive, di ba? May mga ganun kasing tao na, lalo na kung nakulang ang mukha, o kaya ay, kung may nangyari sa mukha, mga ganun ba? Kung hindi man nakulang, kung may, kunwari, tinigyawat ng todo, mga ganun. Kunwari, nagkasakit, o mga ganun ba, no? Ay, di ba pag may pera ka, pwede mong pagandahin ang mukha mo. Pwede mo iparitoke, di ba? Ang dami naman yung mga artista, lalo sa ibang bansa na ang laki na nag-transform sa mukha nila, di ba? Dahil sa retoke, dahil sa kay finance nga lang eh. Kasi ang tao, di naman ako kontento kasi kung ano yung mukha nila. Parang lagi may kulang, di ba? Ay, bigat. Ito lang. Ano yung hangad ni King of Wands in reverse tense niya. Baka isa lang to sila ulit. Dahil. Uy, baba lang ga. Baba. Bumaba ka. Ay, ang kulit. What's with the Ten of Wands here? Ito ang hangad niya sa'yo. No, nasa kabila ng yung parang madami kang siya ba itong Ten of Wands ito? Wait lang, pwede rin kasi siya yan. Siya yan. Nasa kabila ng yung parang pahirapan na parang ang bagal, yun ang pabagal kasi may mga karga. Ay makapag-reach siya sa'yo. Yung magawa niya makapag-reach sa'yo, maka-fearless siya lang, makapag-reach sa'yo. Kasi may mga baggage to, pwede may mga karga to siya eh. Karga. Pwede. Ano ba yung karga niya? Deceit ng iba. Mga witchcraft yan, mga spell, mga ganyan, o ritual na ginawa sa kanya para bumagal yung pag-take niya ng action sa'yo para hindi siya makapag-reach sa'yo. Yun ang mga pumapigil sa kanya, yung mga madlang sa kanya pag nagtangka siya o nagkapag-isip na kontakin ka, makaramdam siya ng takot, nervous siya, pwedeng gano'n maging defensive siya. Madami yung o kaya ay palagi may humahadlang, may hadlang, gano'n. Hindi natutuloy. Gano'n yung mga karga dyan. Magkaiba ba ito si King of Wands at si King of Pentacles na yan? Hindi. Isa lang pala yan. Isa lang yan sila. So, ayan. Puti-puti. Ano ang ba't nagsusuporta ba siya dun sa relasyon niya na isa? Oo, nagsusuporta siya dun. Nagbibigay siya ng pera sa karelasyon ng isa. Kaya, hiwalayan niya para hindi na siya magsuporta dun. Sa'yo na siya magsusuport. Ganon. So, ganon ang kanyang ginagawa. Sino ang relasyon niya? Yan, supportahan niya. Ganon, no? Mas, pag hiwalay na, wala na suporta. Ganon. Ano siya? Provider. Provider. Ba yan? Usok. Ano ang nais yung sabihin sa'yo ni King of Wands in reverse na yan? Ano pa yung Eight of Pentacles in reverse? Hindi na daw siya mag-effort doon siguro sa isang kasi sa iyo na naramdaman yung merong soul connection sa inyong dalawa.
Yan ang lumalabas yan, guys, no? Ikaw ang pipiliin niya, new person or past person ka man. So, ano pa? Ang nais sabihin sa King of Wands in reverse. Mausok. Pausok sana. Naging clouded daw yung judgment niya. Tapos, naging clouded ng deceit. Naging clouded ng deceit. Yung mga kinarga sa kanya, baka niritwala nung nakarelasyon niya, baka ginagayo na siya, gano'n. Yun ang malabas dito, guys. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.